At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, libu-libong Ukrainians ang nagtipon naman sa Kyiv Central Square. Ito ay para gunitain at ipagdasal ang mga napaslang na demonstrador doon sa nakasagupan ng mga pulis. At China, ipinamalas naman ang kanilang naval powers sa paghahanap sa bumagsak na flight MH370 ng Malaysian Airlines. Ito ang mga globalita ng aming kasama, si Edwin Eusebio. Libo-libong mga Ukrainians ang nagtipon sa Kyiv Central Square. Ito'y para parangalan ang alaala ng mga demonstrador na napaslang sa kanilang pakikipagsagupa sa mga pulis noong Pebrero. Wala pang nakakasuhan sa naturang krimen. Subalit, nangangako ang mga politiko ng Ukraine na kanilang papanagutin ang mga may sala. Nasaksihan ng marami ang madamdaming okasyon sa pagunita ng mga Ukrainians sa ika-40 araw sa pulang pagbabarili ng kanilang mga kasamahan sa Kiev. Ang kanilang kahilingan na bumaba ang presidente nilang nakasandig sa Moscow ay sinalubong ng brutal na pwersa, kabilang na ang snipers na namaril sa mga nagpoprotesta. May 100 ang napaslang, karamihan sa kanila ay mga sibilyan. Nanawagan din ang pari sa Russians na itigil ang pakikipagpropaganda sa Kremlin. Ipinagdasal nila ang kapayapaan para sa Ukraine. Hindi karaniwang makikitang lumalapag ang Chinese plane sa Australia. Maging ang Chinese naval vessels ay di kadalasang makikita sa Christmas Isles, katunayan na hindi ito karaniwan. May 13 malalaking barko ang pinakikilos ngayon ng China para tumulong sa paghahanap sa nawawalang Flight 370 ng Malaysian Airlines. Ayon sa security analyst James North, mahal ang kilos ng China dahil may kakayanan nito. Gayunman, ang malalaking halaga na inilalaan ng China sa military hardware nito ay nagbubunga naman ng mga konklusyon. Tila paghahamon umano ito ng China sa US at Japan. Itinanggi naman ito ng political scientist Wang Dong ng China. Gayunman, nakitang malakas na military power ng China ay malinaw na babala nito sa kanilang kakayahan. Bagay na sinasabing dapat ipakundangan ng mga bansang nakakaalitan ngayon ng China sa teritoryo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.